This is Mount Erebus in Antarctica. There is hot magma right pretty much beneath our feet. The southernmost... 10 mga pinakamisteryosong landforms sa mundo. Ang mga landforms ay itinuturing nakahanga-hanga dahil sa mga magagandang katangian na meron ito tulad ng sukat, kulay at hugis nito. Ngunit sa kabila ng kagandahan ay may itinatago din itong mga misteryo na tiyak na ikakagulat mo. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga landforms na itinuturing na misteryoso. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Mount Kailash, Tibet. Ang Mount Kailash na matatagpuan sa Tibet Autonomous Region ng China ay kilala bilang isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa mundo. Hindi ito ang pinakamataas na bundok, ngunit ang taas nitong 6,638 meters ay sapat upang mamangha ang sinuman. Bukod sa kakaibang ganda nito, ang bundok ay kilalang banal sa iba't ibang relihiyon at puno ng mga kwento at paniniwalang mahirap ipaliwanag. Ang bundok Kailash ay itinuturing na sagrado ng 4 na pangunahing relihiyon tulad ng Hinduism, Buddhism, Jainism at Bon, ang tradisyonal na relihiyon ng Tibet. Sa mga Hindu, ito ang tirahan ng Diyos na si Shiva, ang tagapangalaga ng balanse ng kalikasan. Sa mga Buddhist, ang bundok ay itinuturing na sentro ng universe at simbolo ng espiritual na kapangyarihan. Sa Jainism, pinaniniwalaang dito na kamit ng kanilang tagapagtatag ang kalayaan mula sa paulit-ulit na cycle ng buhay at kamatayan. Para naman sa relihiyong Bon, ito ang lugar kung saan nanggaling ang spiritual power ng kanilang mga Diyos. Samantala, maraming misteryo ang bumabalot sa Mount Kailash. Isa na rito ang paniniwala na walang sino man ang makakaakyat sa tuktok nito. Naniniwala ang mga tao na ito ay napakabanal, kung kaya't hindi dapat lapastanganin. May mga kwento ng mga nagtangkang umakyat, ngunit sila raw ay nagkaroon ng kakaibang karanasan tulad ng biglaang pagkakasakit o pagkawala. Bukod pa rito, ang hugis ng bundok ay kakaiba. Mukha itong isang perfect pyramid na tila ginawa ng tao, ngunit ito ay gawa ng kalikasan. Sa paligid nito ay matatagpuan ang 2 mahalagang lawa, ang Lake Manasarovar na sumisimbolo sa kabutihan at espiritualidad at ang Lake Rakshastal na sinasabing nagdadala ng negative energy. Ang kakaibang kombinasyon ng mga anyong tubig na ito ay nagbibigay ng karagdagang hiwaga sa bundok. Subalit sa halip na akyatin ng bundok, ang mga deboto ay naglalakbay paikot dito bilang bahagi ng isang banal na ritual na tinatawag na Kora. Naniniwala sila na ang pag-ikot sa bundok ay nakakapaglinis ng kanilang kasalanan at nagbibigay ng bagong simula sa kanilang buhay. Ang isang pag-ikot ay tumatagal ng 3 hanggang 4 na araw at may mga deboto na naglalakbay ng hanggang 108 na beses upang makamit ang pinakamataas na antas ng spiritual cleansing. Number 2, Isla Bermeja. Ang Isla Bermeja ay kilala bilang isang mahiwagang isla na sinasabing matatagpuan sa hilaga ng Yucatan Peninsula sa Gulf ng Mexico. Binanggit ito sa mga sinaunang mapa noong 1500s at ginamit ng mga Espanyol bilang gabay sa paglalakbay. Pero kahit maraming pagsisikap ang ginawa ay hindi pa rin natatagpuan ang isla sa kasalukuyan, kaya ito'y isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa kasaysayan ng Mexico. Ayon sa mga lumang mapa, ang Isla Bermeja ay may pulang lupa, kaya ito tinawag na Bermeja na nangangahulugang mapula sa wikang Espanyol. Noon ay naging mahalagang marka ito para sa mga sailor. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti itong nawala sa mga bagong mapa hanggang sa tuluyang mawala noong 1800s. Ang Isla Bermeja ay may malaking epekto sa karapatan ng Mexico sa yaman ng karagatan. Ayon sa batas ng United Nations, maaring mag-angkin ang isang bansa ng likas na yaman sa loob ng 200 nautical miles mula sa baybayin nito. Kung umiiral ang Isla Bermeja ay maaaring palawakin ng Mexico ang sakop nito sa Gulf ng Mexico kung saan maraming deposito ng langis at natural gas. Dahil dito ay naging sentro ng usapin ng isla sa politika at ekonomiya. Samantala, maraming beses na sinubukan hanapin ang Isla Bermeja pero lahat ay nabigo at noong 1997 ay nagsagawa ang gobyerno ng Mexico ng detalyadong ekspedisyon gamit ang modernong teknolohiya. Ngunit wala silang nakitang bakas ng isla sa lokasyong nakalagay sa mga lumang mapa. Kaya simula noon ay naging palaisipan kung totoo bang umiiral ang isla. Karagdagan pa, iba't iba naman ang paliwanag kung bakit hindi makita ang Isla Bermeja.
Sinasabing posibleng lumubog ang isla dahil sa lindol o galaw ng lupa sa ilalim ng dagat. Maaari ding hindi totoo ang impormasyong nakalagay sa mga lumang mapa at baka gawa-gawa lang ang isla. May mga nagsasabi naman na sinira ang isla upang mawalan ng karapatan ng Mexico sa mga likas na yaman ng Gulf of Mexico. Bagamat hindi makita ang Isla Bermeja ay nananatili itong mahalaga sa kasaysayan at kultura ng Mexico. Para sa marami, sumisimbolo ito ng pagkawala at ng patuloy na laban para sa mga likas na yaman ng bansa. Ginagamit din ang kwento nito bilang halimbawa ng ugnayan ng agham, kasaysayan at politika. Number 3. The 12 Apostles Australia. Ang The 12 Apostles ay isa sa pinakamagandang likas na tanawin sa Australia. Matatagpuan ito sa Great Ocean Road sa estado ng Victoria. Kilala ito sa kakaibang hugis ng mga limestone na nakatayo sa gitna ng dagat. Bagamat tinatawag itong The 12 Apostles ay 8 na lamang ang natitira ngayon dahil sa epekto ng kalikasan. Paano nga ba nabuo ang The 12 Apostles? Milyon-milyong taon ang nakalipas, ang The 12 Apostles ay nabuo mula sa erosyon ng Port Campbell limestone. Sa tulong ng alon, hangin at ulan ay unti-unting nasira ang mga bato sa gilid ng baybayin. Nagsimula ito bilang mga kuweba na kalaunan ay naging arko. Nang bumagsak ang mga arko ay naiwan ang malalaking piraso ng bato na nakatayo sa dagat. Hanggang ngayon ay patuloy ang proseso ng erosyon, kung kaya't may posibilidad na mabawasan pa ang mga natitirang bato. Maliban dito, ang The 12 Apostles ay mahalaga hindi lamang dahil sa ganda nito, kundi dahil bahagi ito ng kasaysayan ng kalikasan. Bagamat walang kaugnayan sa relihiyon, ang pangalan nito ay pinili ang The 12 Apostles upang bigyang diin ang kahalagahan ng lugar. Ang lugar na ito ay bahagi ng Port Campbell National Park at isa rin sa mga tradisyonal na lupain ng mga Aboriginal, partikular ng tribong Gunditjmara na may malalim na koneksyon sa kalikasan. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit misteryoso ang The 12 Apostles ay ang patuloy na pagbabago nito. Noong 2005 ay isa sa mga stock ang bumagsak at may posibilidad na tuluyan ng mawala ang ilan sa hinaharap. Ito ay dulot ng walang tigil na hampas ng alon at pagguho ng mga bato. Ngunit ang natitirang mga bato ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at kahanga-hangang tanawin para sa mga bumibisita. Sa kabilang banda, ang The 12 Apostles ay isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga turista sa Australia. Ang tanawin nito, lalo na tuwing pagsikat at paglubog ng araw, ay napakaganda at madalas kuhanan ng litrato. Malapit din dito ang ibang tanyag na lugar tulad ng Lockhart Gorge at London Arch. At upang mapanatili ang kagandahan ng lugar, ito ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Port Campbell National Park. Pinangangalagaan din dito ang mga hayop tulad ng penguin, fur seals at seabirds na naninirahan sa paligid. Number 4. Mount Thor. Ang Mount Thor ay isang tanyag na bundok na matatagpuan sa Oyuituk National Park sa Baffin Island, Nunavut, Canada. Kilala ito dahil sa kakaibang hugis at taas nito na tila hamon sa kalikasan. Isa ito sa mga lugar na kahanga-hanga ngunit puno ng misteryo. Ang Mount Thor ay may pader na pinakamataas sa buong mundo. Ang taas nito ay 1,250 meters o higit 4,000 talampakan. At mas matarik ito kaysa sa tuwid na pader dahil bahagyang nakakurba ito ng 105 degrees. Ang kakaibang pader na ito ang nagpapasikat sa Mount Thor at nagiging paboritong lugar ng mga rock climber na mahilig sa mga challenges. Para sa mga Inuit, ang mga katutubong tao sa lugar, ang Mount Thor ay hindi lamang isang bundok. Isa itong mahalagang bahagi ng kanilang kultura at paniniwala. Naniniwala sila na ito ay isang sagradong lugar na tahanan ng mga espiritu ng kalikasan. Ang koneksyon nila sa bundok ay nagpapakita ng kanilang malalim na paggalang sa kalikasan. Subalit ang Mount Thor ay isa sa mga pinakamahirap akyatin na bundok sa mundo. Sinubukan itong akyatin noong 1953, ngunit ang unang matagumpay na pag-akyat ay nangyari lamang noong 1985. Tumagal ito ng 33 days bago marating ang tuktok ng pader. At hanggang ngayon ay nananatiling malaking hamon ang bundok na ito at para lamang ito sa mga bihasa at handa sa mahirap na pag-akyat. Sa kabilang dako, ang bundok ay bahagi ng Oyuituk National Park na isang lugar na puno ng yelo, glacier at tundra. Napakalamig ng klima rito at madalas ang malalakas na hangin. Dahil sa layo nito sa mga sibilisasyon ay kakaunti lamang ang nakakapunta rito. Sa kabila nito ay nananatiling natural at hindi nagagalaw ang ganda ng lugar. Bukod sa pagiging isang hamon sa mga umaakyat, ang Mount Thor ay nagsisilbi namang inspirasyon sa maraming tao. Ang kakaibang anyo nito ay simbolo ng lakas, tiyaga at kagandahan ng kalikasan.
Maraming adventurer, mananaliksik at artista ang humahanga sa bundok na ito at sa kwento ng tagumpay ng mga nakakaakyat dito. Number 5. Danxia Landform. Ang Danxia Landform ay isang kakaibang anyong lupa na matatagpuan sa China. Makikita ito sa iba't ibang probinsya tulad ng Guangdong, Fujian, Hunan at Jiangxi. Kilala ito sa makukulay na bato at burol na may hugis tulad ng tulay, tore, kuweba at lambak. Ang kagandahan nito ay nabuo sa loob ng milyon-milyong taon sa tulong ng natural na proseso. At noong 2010 ay idineklara itong UNESCO World Heritage Site bilang pagkilala sa natatanging halaga nito sa kalikasan at turismo. Ang Danxia Landform ay binubuo ng mga sedimentary rock na may matingkad na kulay gaya ng red, orange at yellow. Ang kulay na ito ay mula sa iron oxide na natural na bahagi ng mga bato. Sa paglipas ng panahon ay hinubog ito ng ulan, hangin at pagguho ng lupa. Dahil dito ay nagkaroon ng iba't ibang hugis ang mga bato na naging dahilan ang anyong lupa ng Danxia. Ito ang dahilan kung bakit dinarayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, ang anyong lupa ng Danxia ay nabuo dahil sa mahabang panahon ng pagbabago sa mundo. Ang lupa rito ay dating patag pero unti-unting tumaas dahil sa galaw ng tectonic plates. At habang tumataas ay dahan-dahang hinubog ng ulan at hangin ang mga bato at hill. Ang prosesong ito ay tumagal ng milyon-milyong taon hanggang sa mabuo ang makulay at kakaibang tanawin na nakikita natin ngayon. Gayun din, ang Danxia Landform ay mahalaga hindi lamang dahil sa natatangi nitong ganda, kundi pati na rin sa tulong na naibibigay nito sa kalikasan at ekonomiya. Ang lugar na ito ay tirahan ng maraming uri ng halaman at hayop na hindi makikita kahit saan. Bukod dito, malaking tulong ang turismo sa kabuhayan ng mga tao sa paligid. Taon-taon ay libo-libong turista ang pumupunta para masaksihan ang kakaibang tanawin ng Danxia. Bagamat napakaganda ng Danxia, ay nahaharap ito sa mga banta tulad ng labis na dami ng turista, urbanization at pagbabago ng klima. Ang sobrang pagbisita ay nagdudulot ng pinsala sa mga bato at sa paligid nito. Dahil dito ay gumagawa ang pamahalaan ng mga hakbang upang mapanatili ang lugar. Number 6. Haukadalur Geothermal Field, Iceland. Ang Haukadalur Geothermal Field sa Iceland ay isang kahanga-hangang lugar na puno ng hiwaga. Matatagpuan ito sa southwestern part ng Iceland, malapit sa Golden Circle. Sikat ito sa mga turista dahil sa kakaibang tanawin na binubuo ng mga mainit na bukal, geyser at usok mula sa ilalim ng lupa. Kaugnay nito, ang Haukadalur ay nasa isang lugar kung saan nagtatagpo ang dalawang malaking tectonic plates sa Mid-Atlantic Ridge. Dahil dito ay malakas ang activity ng init mula sa ilalim ng lupa. Ang init na ito ang dahilan ng mga geyser at mainit na tubig na makikita sa lugar. Bukod sa kagandahan nito ay mayaman din ito sa kasaysayan at bahagi na ng kultura ng Iceland. Samantala, ang Haukadalur ay tahanan ng dalawa sa pinakasikat na geyser sa buong mundo, ang Geysir at Strokkur. Ang Geysir ang pinagmulan ng salitang geyser, ngunit bihira na itong pumuputok. Dati ay umaabot sa taas na 70 meters ang tubig na binubuga nito, ngunit sa ngayon ang Strokkur ang mas aktibo. Kada 5 to 10 minutes ay naglalabas ito ng tubig na umaabot sa taas na 20 meters. Dahil dito ay dinarayo ito ng maraming tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bukod sa mga geyser ay marami ring mainit na bukal, mud lake at mga butas na naglalabas ng usok sa Haukadalur. Ang tubig dito ay may iba't ibang kulay tulad ng blue, white at yellow na dulot ng mga mineral gaya ng sulfur. Dahil napakainit ng tubig na umaabot sa higit 100 degrees Celsius ay dapat mag-ingat ang mga pumupunta rito. Gayun din naman, ang init mula sa ilalim ng lupa ang dahilan ng kakaibang tanawin sa Haukadalur. Ang tubig na nasa ilalim ay umiinit dahil sa init mula sa mantle ng mundo. Kapag nagkaroon ng sapat na pressure ay bigla itong lumalabas na parang geyser. Ang ganitong proseso ang dahilan kung bakit patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto ang lugar. Ang geothermal energy na makikita rito ay malaking tulong sa produksyon ng malinis na kuryente sa Iceland. Sa katunayan, isa sa mga dahilan kung bakit misteryoso ang Haukadalur ay ang patuloy na pagbabago nito. Ang mga geyser at mainit na bukal ay maaring mawala o magbago ng anyo dahil sa paggalaw ng lupa. Number 7. The Mount Erebus Ice Towers, Antarctica. Ang Mount Erebus Ice Towers ay isang natatanging tanawin na matatagpuan sa Antarctica. Ang mga ito ay matatagpuan sa ibabaw ng Mount Erebus na isang aktibong bulkan sa Ross Island. Ang mga ice towers na ito ay kakaiba dahil sa kanilang hitsura at kung paano sila nabubuo na tila galing sa ibang planeta.
Ang mga ice towers ay nabubuo mula sa mainit na gas na lumalabas mula sa lupa sa pamamagitan ng mga butas na tinatawag na fumarole. Kapag lumalabas ang gas sa napakalamig na hangin ng Antarctica ay nagyayelo ito. Sa paglipas ng panahon, ang yelo ay naiipon at bumubuo ng matataas na tower. Ang loob ng mga tower ay nananatiling walang laman dahil ang mainit na gas na patuloy na lumalabas ay hindi nagyayelo kahit napakalamig ng paligid. Kaugnay pa nito, ang mga tower ay maaaring umabot ng hanggang 10 meters ang taas. Ang labas nito ay matigas na yelo, habang ang loob naman ay medyo mainit dahil sa singaw mula sa bulkan. Ang kakaibang combination na ito ng freezing ice at mainit na gas ay nagre-resulta sa natatanging structure na bihirang makita sa ibang bahagi ng mundo. Subalit hindi lamang nakakamangha ang ice towers dahil mahalaga rin ang mga ito para sa science. Sa loob ng mga tower ay may mga mikrobyo na kayang mabuhay kahit sa sobrang lamig. Pinag-aaralan ng mga scientist ang mga mikrobyong ito upang maunawaan kung paano sila nabubuhay sa extreme condition. Ngunit simula nang matuklasan ang ice towers ay marami ng scientists ang pumunta sa Mount Erebus upang pag-aralan ng mga ito. Bukod sa kanilang natatanging anyo, ay ginagamit din ng mga tower bilang model sa pagsisiyasat ng yelo sa iba't ibang planeta. Ang data mula sa mga tower ay nakakatulong din sa pag-unawa kung paano maaaring mabuhay ang mga organisms sa mga lugar na may yelo, tulad ng buwan ng Jupiter na Europa. Sa kabilang banda ay hindi madali ang pagpunta sa Mount Erebus Ice Towers dahil sa napakalamig na klima at malayong location nito. Tanging mga scientist at explorer na sanay sa matinding lamig ang nakakabisita rito. Kinakailangan din ng espesyal na kagamitan upang manatiling ligtas sa napakahirap na kondisyon ng Antarctica. Number 8. Vulcan Point, Philippines. Ang Vulcan Point ay isang pambihirang anyong lupa na matatagpuan sa Taal Volcano Island sa Batangas. Isa itong maliit na island sa gitna ng isang lawa na nasa bunganga ng Taal Volcano. Ang buong isla ng Taal Volcano ay napapalibutan naman ng Taal Lake. Ang kakaibang location at structure ng Vulcan Point ang dahilan kung bakit ito itinuturing na isa sa mga pinakakakaibang lugar sa mundo. Gayun din naman, ang Taal Volcano ay isang aktibong bulkan na kilala bilang isa sa pinakamaliit ngunit mapanganib na bulkan sa buong mundo. Paano nga ba nabuo ang Vulcan Point? Ang Vulcan Point ay nabuo dahil sa paulit-ulit na pagsabog ng Bulkang Taal. Sa bawat pagsabog ay natatambak ang mga bato, lava at tabo na unti-unting tumigas at bumuo ng maliit na island. Ang prosesong ito ay nagresulta sa kasalukuyang anyo ng Vulcan Point na bahagi ng natural na kasaysayan ng lugar. Karagdagan pa dito, kakaiba ang Vulcan Point dahil ito ay isang halimbawa ng kakaibang ganda ng kalikasan. Ang idea na mayroong isang island sa loob ng lawa na nasa isang bungangan ng bulkan ay kamangha-mangha para sa mga turista at eksperto. Bukod dito, ang lugar ay nasa loob din ng isang aktibong bulkan na nagdadagdag ng misteryo at panganib sa lugar. Dahil aktibo ang Taal Volcano, ang Vulcan Point ay nananatiling mapanganib puntahan. Ang pagsabog ng bulkan noong January 2020 ay nagdulot ng malawakang pinsala sa lugar, kabilang ang Crater Lake at ang isla ng bulkan. Gayunpaman ay nananatili ang interes ng mga tao sa natatanging anyong lupa na ito. Karagdagan pa dito, mahalaga ang Vulcan Point bilang bahagi ng likas na yaman ng Pilipinas. Ang kagandahan at natatanging anyo nito ay dapat mapanatili para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga lokal na pamahalaan at mga environmental groups ay nagtutulungan din upang maprotektahan ang Taal Volcano Island mula sa mga posibleng banta tulad ng polusyon at sobrang turismo. Number 9. The Moeraki Boulders, New Zealand. Ang Moeraki Boulders ay isang kilalang likas na tanawin sa New Zealand at matatagpuan sa Koikohi Beach sa silangang bahagi ng South Island. Kilala ang mga ito sa malalaking bilog na bato na nakakalat sa dalampasigan. Dahil sa kanilang kakaibang itsura, ay marami ang naaakit na bisitahin ng lugar upang makita at alamin ang kwento sa likod ng kanilang formation. Samantala, ang Moeraki Boulders ay malalaking bato na halos perfect na bilog ang hugis. Ang iba ay kasing laki ng tao, habang ang ilan ay mas maliit at mga kalahating metro lamang ang lapad. Sa ibabaw ng mga bato ay may mga bitak o guhit na natural na nabuo sa paglipas ng panahon na parang disenyo ng honeycomb. Ang kakaibang anyo ng mga bato ang dahilan kung bakit ito kahanga-hanga. Gayun din naman ay sinasabi ng mga eksperto na ang Moeraki Boulders ay nabuo sa ilalim ng dagat milyon-milyong taon na ang nakaraan. Unti-unti itong nabuo mula sa calcium carbonate na dumikit sa maliliit na butil tulad ng mga fossil o shell.
Habang lumilipas ang panahon, ang lupa sa paligid ng mga bato ay natibag ng hangin at tubig dagat. Dahil dito ay lumitaw ang mga bato at napunta sa dalampasigan ng Koekohe Beach. Ngunit para sa Maori, ang Moeraki Boulders ay hindi lang simpleng mga bato. Ayon sa kanilang alamat, ang mga ito ay mga gamit mula sa isang malaking bangka na tinawag na Arai Teuru. Nang masira ang bangka dahil sa malalaking alon, ang mga gamit tulad ng mga basket at kalabasa ay naiwan sa dalampasigan. Ang mga gamit na ito, ayon sa kwento, ay naging mga bilog na bato na nakikita natin ngayon. Karagdagan pa dito, ang mga kakaibang bato na ito ay dinarayo ng libu-libong turista bawat taon. Maraming pumupunta upang makita ang kanilang natural na kagandahan, kumuha ng litrato at alamin ang mga kwento at science sa likod ng kanilang formation. May mga nakalagay na signage sa lugar na nagpapaliwanag kung paano sila nabuo at ang kanilang koneksyon sa alamat ng Maori. Sa kabila nito, ang Moeraki Boulders ay higit pa sa magagandang view. Pinapakita nila kung paano kayang likhain ng kalikasan ng mga bagay na kamangha-mangha sa mahabang panahon. Mahalaga rin ang mga ito sa kultura ng Maori na nagbibigay ng koneksyon sa kanilang mga ninuno at mga kwento mula sa nakaraan. Ang mga batong ito ay simbolo rin ng ugnayan ng kalikasan, kasaysayan at kultura. Number 10, Dead Vlei, Namibia. Ang Dead Vlei ay isang kilalang lugar sa Namibia na may kakaibang tanawin. Matatagpuan ito sa loob ng Sossus Vlei na bahagi ng Namib-Nokloof National Park na isang sikat na disyerto sa mundo. Ang lugar na ito ay puno ng tuyong lupa, mga patay na puno at malalaking sand dunes na kulay orange. Samantala, noong unang panahon, ang Dead Vlei ay isang oasis. Dinadaluyan ito ng tubig mula sa ilog Chowchab, kaya maraming puno ng camel thorn ang tumubo dito. Sa paglipas ng panahon ay natabunan na ng buhangin ang daanan ng tubig na naging dahilan upang matuyo ang lugar. Namatay ang mga puno dahil sa kakulangan ng tubig, ngunit nakatayo pa rin ang kanilang mga katawan hanggang ngayon. Hindi rin sila naaagnas dahil sa sobrang tuyo ng klima ng lugar. Bukod pa dito, ang view sa Dead Vlei ay talagang kakaiba. Ang lupa nito ay white mud na natuyo na at nakapalibot dito ang mga itim na puno na tila mga natural na sculptures. Sa likod ng mga puno ay makikita ang napakataas na sand dune na kulay orange. Ang kombinasyon ng puti na lupa, itim na puno at kulay orange na buhangin ay nagbibigay ng surreal beauty sa lugar na ito na parang isang view mula sa ibang planeta. Dinadayo ng maraming turista ang Dead Vlei dahil sa natatanging anyo nito. Madalas itong kinukuna ng litrato ng mga manlalakbay at photographers dahil sa kakaibang kulay at hugis ng mga puno. Bukod sa pagiging maganda, ay mahalaga rin ang Dead Vlei para sa mga nag-aaral ng kalikasan. Pinapakita nito kung paano naapektuhan ng pagbabago ng klima ang isang lugar. Pero kahit tuyo at halos walang buhay sa Dead Vlei, ay may ilang hayop tulad ng oryx at mga insekto na nakaka-adapt sa matinding init at kakulangan ng tubig. Ang mga hayop na ito ay patunay na kahit sa mahirap na kalagayan ay may mga creatures na nakakahanap ng paraan upang mabuhay.